to the ICI? Ano, meron ba silang rules with regarding O mga kababayan, eto pag-uusapan natin itong mamang to, itong engineer na to, si Bryce Hernandez, na isa to na nasangkot dito sa flood control scam mga kababayan. Na kung saan itong engineer na to isang whistleblower ng sa flood control scam. Kasi po mga kababayan, itong nalalaman nito nadadawit dito yung mga senator na kung saan involved dito yung mga senator ng mga Duterte na yan sila Joel Villanueva, Jengo Estrada, sila Bongo. Siyempre na kung saan dinadawit nila para malihis yung kanilang makakabalbalan instead na itong mga nagdudusa dito na sila Romualdez, sila Saldico at saka si BBM. Ito na lang yung ginawa nilang state witness instead na tong Diskaya na willing naman na itetel all yung mga kasangkot dito na alam mo na itong mga sila Romualdez kaso ito yung whistleblower na inaano nila. Itong mamang to mga kababayan, nagpapatalo po ito ng milyon-milyon na pera ng taong bayan sa kasino mga kababayan. Ang galing talaga na ito, nasunog pa yung building dito sa DPWH sa may Quezon City na kung saan yung mga ebidensya natostado na, wala na. Nako, ito nga po yung sinabi ni Bryce Hernandez. Inilahad niya sa DZRH News. Ito yung sinabi niya. Ito ang testimonya ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsabing tumatanggap umano ng 1% kickback ng gobyerno. Mga kababayan, dito sa mga DPWH flood control scam. Ayan po yung mga binitawan niyang salita dito sa mga gobyernong mga magnanakaw na to mga kababayan. Ayun po, ang galing nila, no? Sinunog nila yung DPWH building para yung mga ebidensya hindi na makita na makapagtuturo dito sa mga ibang congressman na na-involved dito na katulad nila Arjo Atayde na nasasabi at saka itong sila Sandro Marcos mga kababayan. Ang galing talaga ng BBM, parang araw-araw na lang may plot twist na mga drama na iba't ibang mga istorya na kung saan puro kaguluhan. Nako po, mag-resign na lang kayo BBM. Executive session, anong pwedeng i-broadcast, anong pwedeng hindi? Well, sila siyempre magpapasya dyan. Pero siyempre, as a general rule, dapat lahat ng sasalang sa ICI, dapat po naka-broadcast na po ito. No? So, I think for context, sa Congress at Senate, yung po nga pwede lang na executive session pagka state secrets at matters of national security. No? So, yan po mga kababayan, ang galing din ng mga BBM administration, ano? Kapag yung mga ila-livestream nila sa ICI, hearing itong mga nasasangkot dito na mga pro Duterte na mga senator katulad ng mga sila Jingoy Estrada, Joel Villanueva, tsaka itong si Senator Bongo, syempre ito yung mga dinadawit nila dito para ilihis yung mga pandarambong nila. Pero kapag sila naman, itong mga sila nasasangkot dito, sila Romualdez, sila Zaldico at BBM, at saka yung mga ibang congressman na yan, nakatulad kaya nga nasunog yun sa QC DPWH building na yan, nasasangkot din yung mga congressman yan na nakatulad yung anak ni BBM na sila Sandro Marcos, sila Arjo Atayde. Hindi naman nila ila-livestream yan mga kababayan. Ano lang nila, puro ililihis lang nila, patatagalin lang nila. Kaya nga nila ginawa yung ICI na yan para panggulo lang mga kababayan. Ang didikdikin lang dyan yung mga pro Duterte, mga senators at saka yung mga congressman na yan. Pero pagdating itong ICI na yun, wala namang kwenta yan. Maganda talaga, ibalik na lang nila dito sa Senate Blue Ribbon Committee para yung mag-imbestiga dyan sa mga kawatan na yan. Sila Senator Marcoleta. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa kanila. Talagang matitimbog na talaga sila. I think pwede po nga similar rules yung pong i-implement po na ICI relating to executive sessions. Yung pong mga aspeto, bahagi na hindi po isa-subject to public proceedings and live streaming. Well, of course, some critics also say na itong ICI is just another layer of bureaucracy, stating na wala naman talagang power ang ICI. That is why si Senator Tito Soto has filed a bill giving a much power to ICI. Kayo po ba ay pabor sa ganon na mas bigyan natin, gawin na pong batas itong ICI? Hindi, wala naman ho tayong debate na pwede magkaroon po talaga ng batas. In fact, meron pong mga pending bills sa Senado, katulad ng binanggit po ninyo, tsaka sa Kongreso, patungkol po dito. No, pero kailangan din ho natin maglinaw. I think we have to cut the ICI some slack kasi maigsi lang pa lang ho yung panahon ng buhay nito eh. I think wala pa nga ho itong 50 days, no? Para a little short of more than a month lang po ang buhay nito. So,
I think they are figuring themselves out at this point, no? At meron po talaga yung actual birthing pains, particularly in the context of such a massive corruption scandal, no? So we should let them find their way, no? Pero again, very important po itong measure na ito, and I think more than anything else, it should compel actually both House of Congress to really grant them yung pong contempt and all the other powers, investigative powers that is granted to the House and the Senate. Kasi syempre, pagka may live streaming na, tapos meron po nga mga contempt subpoena powers, talaga mapepersa po ang lahat to actually deal and cooperate with the ICI already. Congressman, ito po tandaan mo, bossing, to cut it short, itong ICI, dapat wala na talaga yan. I-abolish nyo na yan, mga panggulo lang yan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ibalik na lang sa Senado yung kaso na yan, ng mga flood control scam na yan, para at doon nila live stream sa Blue Ribbon Committee, at para mapanood ng mga taong bayan, at para hindi bias. Itong ICI na to, bias tong mga pro-BBM administration tong mga to. Ang didikdikin lang naman ng mga to is yung mga pro-Duterte na mga supporters niya, ng mga senators na yan, o kaya yung mga congressman na yan. Pagdating naman dito, kapag nadadawit nga yung mga kaalyado ni BBM, hindi naman nila gagawin yan. Bigla nga tinanggal sa Blue Ribbon Committee itong si Senator Marcoleta Dahil nga andun na siya, almost there na, bossing. Malapit na mahuli yung malaking isda. Ngayon, lumayas pa tong si Zaldico, at ngayon, hanggat ngayon, hindi muna siya pinapabalik dito ni BBM administration, kasi madadawit talaga sila, matitimbog talaga tong mga magnanakaw na to. Kaya nga po yan, talagang walang kwenta po yan, yung mga ICI na yan. Bumibilang sa 16 ang kamag-anak sa gobyerno ni Speaker Bogie D. III. Nakasaad dito sa isinapublikong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o ayan na po mga kababayan. Ito na naman, nasasangkop na naman itong mga aso ni BBM, mga kababayan, sa mga corruption dito. Itong pag-uusapan natin, ito't panonoorin natin. Itong 16 na kamag-anak ni House Speaker Bogie D. Na kung saan itong House Speaker natin, mga kababayan, dito sa Pilipinas, mga kurakot na naman. Itong pinag-uusapan dito, puro corruption. Ito, matalamak na talaga. Ito, 16 na kamag-anak ni Speaker Bogie D ang nasa pamahalaan. Yan po, yung mga nasasangkop din dito sa mga corruption na naman. Diyos ko, ito, wag na ho nating patagalin. Aln ng House Leader. Meron itong kaanak sa Kamara, mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Isabela at Department of the Interior and Local Government Philippine Commission on Women. May pamangkin din itong Philippine Ambassador sa Switzerland. Samantala, batay din sa isinapublikong SALN, mahigit 74 million pesos ang net worth ni Speaker Bogie. Kita nyo po mga kababayan, yung mga kurakot na mga mandarambong na to, no? Yung mga network ng mga congressman na to, House Speaker na to, tsaka yung ibang kamag-anak niya, tsaka lahat pala ng mga kamag-anak din nito nakapwesto talaga dito sa kay BBM. Talagang mga buhaya tong mga to, mga kababayan. As 121 million pesos ang halaga ng total assets nito, samantalang 47 million pesos naman ang liabilities. Naniniwala naman si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na sa pagsasapubliko ng SALN ng House Speaker, mahihikayat na rin ang ibang miyembro ng Kamara na kusang isapubliko ang kanilang SALNs. Ayan mga kababayan, tayo samahan natin to. So yung pakiusap na ito ni Congressman Percy Sandanya na tayo ay nananalig na malaking bagay ito para kumbinsihin ang ibang miyembro ng Kamara na kung saan ilang isa publiko na kanilang state and asset liabilities, mga kababayan, para naman makita talaga dito kung sino yung mga buhaya, mga kababayan. Ngayon, yan po ang isang malaking challenge dito sa BBM administration, na maging fair po kayo. Kung talagang wala kayong tinatago, ipakita nyo yung mga state assets ninyo para makita dito sa publiko. At nang sa ganun, makita kung sino talaga yung mga buhaya dyan, at wag nyo nang itago. Pang Setyembre nang isa publiko ng Akbayan Reform Bloc ang kanilang SALN. Kaya matapos kumasa ang House leadership sa hamon ng Akbayan, dapat na rin anyang sumunod dito ang Presidente, Vice Presidente, Gabinete, Senado at iba pang constitutional bodies.
Ipinag-utos naman ng House Speaker ang muling pagbuo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Review and Compliance Committee ng Kamara. Layunin nito na magtakda ng mga panuntunan sa filing, review, disclosure at access ng Ayan po mga kababayan, yung mga salin ni House Speaker Bogie D at yung mga kanyang kamag-anak na 16 na kamag-anak na nasa gobyerno. Grabe, mga dynasty. Isa rin tong buhaya. Lahat na lang ng mga ni Anderson na ito, ni BBM mga kababayan, ay isang mga mandaraya dito sa Pilipinas mga kababayan. Grabe itong mga to. Talagang ito, ewan natin ba't pa ito lumalabas dito sa publiko mga kababayan at nananalo sila. Sana po tayo maging vote wisely po tayo sa susunod. Iboto talaga po natin kung sino yung karapat dapat. Huwag po tayong tumingin dito sa mga kanilang mga yaman at tumingin tayo dito sa abilidad ng isang politiko na kaya talaga naman na magsilbi kahit na hindi mahirap lang sila. Basta importante yung mga pagsisilbihan yung taong bayan. Huwag po tayong maniwala at matempt dito sa mga binibigay nilang mga suhol-suhol na yan para iboto sila. Galing din naman sa pera natin yan mga kababayan. Kaya nga wala tayong nagkakabaon-baon tayo sa utang. Huwag doon natin po itong iboto sa susunod na mga halalan, itong mga buhayan na ngayon nadala na po tayo itong sa administrasyon ni BBM. Sa lahat ng mga nadadawit dito halos under po sa kanya. Kaya wag po tayong be wise na tayo susunod kasi ang nahihirapan tayo din naman. Tingnan mo yung mga problema na dinulot nga itong ni BBM dito sa gobyerno natin. By the way mga kababayan, hanggang dito na lang muna tayo pero wag nyo hong kalimutan i-share, like, subscribe tong mga videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.